nag-start ang JLT mo, wala talaga. Nag-start siya sa talagang isang panalangin ng isang pastor. Dati, napaka-imposible na magkaroon ng JLT mo. Dati kasi, dinadaan-daanan lamang namin ito. At naghahanap kasi kami ng marerentahan na lugar para gagamitin ng JL Kamuning. Kasama ko noon yung si Pastora Babes. Tapos nang nalaman niya ang JL Kamuning, kapitbahay lang ng JL Timog, doon dineclare niya, sabi niya sa amin, magkakaroon ng JL Timog. Nilihans niya ang Timog, ang buong Timog. Sabi niya, ilalagay ang pangalan dyan, Jesus is Lord Timog. Kami noon, hindi kami naniniwala. Kasi parang napaka-imposible. Dahil saan kami kukuha ng ganong kalaking budget para magpatayo ng isang building, magpatayo ng church. Pero gano'n na lamang yung faith ng aming pastor na talagang magkakaroon ng JILT mo. Hanggang sa na-meet niya si nanay, yung may-ari ng building kung saan nakatayo ngayon ng JILT mo. Doon nag-start ng lahat. Nagkaroon ng Bible study, nagkaroon ng Breaking the Ground, then naitayo nga po itong JILT mo. Napakalaki ng role na ginagampanan ng prayer. Kasi without prayer, it is impossible na makatayo ang church. Pasimula ang JIL Timog mula sa 35 attendees mula sa JIL Kamuning. That time, challenge sa akin yung mga patotoo ng ibang mga JIL pastors kung paano nag-grow yung church nila, especially si Pastor Miguel Casimpoy, ang ating regional pastor. Lagi ko siyang naririnig kung paano ang growth ng JIL Novaliches. Nangarap ako. Sabi ko, Lord, hindi pwedeng 35 lang kami. Nangarap ako kung sa kanila mayroong multiplication, magkakaroon din sa Timog nun. And I challenge God. Sabi ko, Lord, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kasi sa sarili ko, wala akong magagawa eh. Pero alam ko sa tulong ng Diyos, kapag kumilos siya, may mangyayari. Ang dami naming upuan na binili, 160. Kasi ang faith ko, kung ang capacity nito 160, maluwag pa, kailangan bumili ko ng 160 chairs. Pero 35 lang po kami nun. Nung unang taon ng JLT mo, mahirap dahil wala kaming instrument, wala lahat, hinihiram lahat sa Kamuning. Minsan nakakaawa yung mga kalalakihan mula sa Kamuning, mula 3rd floor, ibaba yung instrument. Tapos iakyat hanggang 4th floor. Sabi ko lang, Lord, hindi mo naman kalooban na every Sunday nahihirapan ng mga anak mo. O hindi mo kalooban na ang JLT mo walang maging sariling gamit. But you know, the Lord is great. He supplied everything. Bago matapos ang isang taon, na kompleto ang gamit. Kaya ngayon, sa anniversary na to, ang team ng JLT Timog, this year 2012 is the beginning of enlargement. Way back 2009, start ang JIL. Ang estudyante ko lang noon ay nasa 7 or 8, 9, hanggang doon lang sila. And nakakatuwa kasi for God's glory, dumating ang 3rd year anniversary na ang bata ay umaabot na sila ng more than 25. Hindi lang sila dumadami, but spiritually they are matured. And nakakatuwa nga na yung mga estudyante ko na ngayon ay KKB na nakikita ko sila na nag-engage na sa ministry, yung iba na sa dance, yung iba na sa music. I really praise God dahil sa JLT mo talagang nakikita yung enlargement. We've been 3 years of in serving God. So talagang nakikitang lumalago. Nagsimula sa isang service, second service, hanggang naging ngayon 3rd service na maaaring marami pang kayang gawin ang Lord for the next year. The growth of JIL Timog in 3 years' time, I consider it really a miracle coming from the Lord. Pero syempre, kasama sa buhay ng isang Kristiyano, especially sa paglilingkod, may mga pagsubok, hindi pwedeng wala. Ang isang perlas, bago siya lumabas na isang napakagandang perlas, grabing irritation ang kanyang naranasan. On the other hand,
meron ding mga mararanasang difficulties, no, while the church is enlarging. Kasi nga habang lumalaki ang church, no, maraming mga tao at marami ring mga personal at saka problemang mga mararanasan, no, sa mga ministries and all that, na maging sa leadership. Pero kapag ka nalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na yun sa isang church, grabe ang outpouring na talagang kapalit, no, na ibibigay ng Panginoon. And the Lord is very faithful sa kanyang mga promises, sa kanyang mga anak, na kapag ka na-overcome mo ang lahat ng ito, greater anointing, greater blessings, and lalo pang mag-e-enlarge ang teritoryo. Indeed, God is great. Sa totoo lang, dati ang sigaw namin, God is good. Pero ngayon, God is great. Kasi super more than miraculous, super more than wonderful, super, ang ginawa ng Panginoon. And for God's glory, nag-average po ang attendance ngayon ng JL Timog every Sunday from 250 to 280. Bakit? Dahil po sa biyaya ng Panginoon. At dahil tinuruan niya kami na huwag makontento. Ang isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung niregalo niya, yung excellent spirit. And minsan nasabi na yun ni Brother Eddie, nung sinabi niya yun sa akin, sobrang tuwan-tuwa ako, Lord, thank you. At pinangatawanan ko na yon. Sabi ko, God will give you the best because you are the best. Ang isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nagkaroon ng JIL 12. Now, I have 24 disciples and they do have their own disciples and desiring to have their own 12 too. Sabi ko sa kanila, mangarap tayo. Huwag tayong titigil sa kakapangarap. And when we dream, let's dream big dreams. Because we have the big, big God of Israel. Lumalago at lumalago po ang mga kalalakihan. At the same time, dumadami po ang ating pong mga umaten through EGR. Sa pamamagitan po ng EGR po yun, maraming nakakilala sa Panginoon at marami ring mga kalalakihan talagang they commit themselves to the Lord at ibinibigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon. Ang masasabi ko pong isang bagay na ginawa ng Diyos dito po sa JIL Timog, kung bakit nagkaroon ng himala ng pagdami ng mga taong na-attend dito, paano nagkaroon ng 2 service, and then after 3 or 4 months, naging 3 services, alam niyo po kung anong naging, sabihin na po natin, ginawa ng Diyos doon, ginawa po ng pamilya ang JIL Timog. Nagpapasalamat talaga ako sa JIL Timog. Super iba talaga yung move ni God ngayon sa buhay ko. Nag-share na ako ng mga word of God. I consider my JIL church as a family because this is where I was trained, this is where I got my skills, this is where my personality was developed. Sa bawat aspeto ng buhay ko, talagang may pakialam ang JL Timog. Lagi silang may parte sa buhay ko in every aspects of my life. In my personal life, career, in the ministry. Ito'y hindi lang isang simpleng church, but naging second family nila. Second family nila ang JIL Timog. At ginawang literal ng Diyos yun. Sa paano pong paraan. Bawat nakaka-encounter sa Diyos, dito po sa JIL Timog Church, ang nagiging burden nila, family nila. Kaya, ang pinagpe-pray po nila, dapat madala ko dito ang mami ko, dapat madala ko dito ang daddy ko, dapat madala ko dito si ate, si kuya. Hanggang sa, nagugulat na lang po ako. Next encounter, hindi mo na sila lumalabas kung saan. Sa susunod na encounter, ang nag-encounter dito, nanay nila, tatay nila, may mga pagkakataon pa nga, may magkahiwalay. 2 po yung 2 beses, mayroong magkahiwalay, na magulang, naka-encounter ang anak. Anong ginawa niya? Sinyera niya ang daddy niya. Sabi niya, God, kung mahal mo ako, mag-encounter ka naman. Umattend ng men's encounter. Sumunod na linggo, nagkaroon kami ng women's encounter. Sabi niya sa mami niya, Mami, kung talagang mahal mo ako, umattend ka naman ng encounter. At pinagsabay namin ng graduation ng men's encounter at women's encounter. Boom!
nagkaroon ng reconciliation. And because of that, ang umaattend po ngayon dito sa Timog, pamilya. Kaya siguro, masasabi ko talagang magulo. Dahil kasamang mga anak, yun ang mga KKB, talagang ang gugulo po talaga. Pero praise God, one time na i-share ng aming director, si Pastor Virgie, one of the signs daw ng church growth ay magiging maingay na. Kaya ngayon, sabi ko nga, may mga pagkakataon pag lumalabas ako ng office, nagugulat ako, lalo na kapag life group network na. Sabi ko, Lord, saan ang galing ang mga taong to? Praise God, praise God, praise God. Magulo man, pero masaya. Kasi lahat all out sa paglilingkod sa Diyos. At ang challenge ko nga sa kanila, do not be contented. Marami pang pamilya ang nasakit. Marami pang kabataan ang naliligaw ng landas. Kaya dapat hindi tayo masaya na tayo lang. Let's desire for more. Let's win souls and make disciples. At dito po pinanganak ang tema ng ika-3 anibersaryo ng JIL Timog.